isa ka ba sa mga umusbong na plantita o plantito nitong nakaraang pandemya? Abay, kumusta naman ang mga halaman natin dyan? Bago pa ba magka-pandemya, certified plantito na ba kayo o plantita? Aba, itong ating guest ay certified na plantito na. Actually, bata-bata pa Plant kuya pa lang. Plan kuya na ito at syempre ang balita natin trending siya online dahil nga sa murang edad ay paghahalaman na ang kanyang pinagkadalubhasaan. Ayan, palapakan natin sa Net25 Studio si Marjon Tolentino. Good morning! Good morning, sit down. Good morning, bro. Good morning. Sadali, medyo lumulubog yung gumugulong at lumulubog yung upuan ko. Ayan. Bro, bati ka naman sa iyong mga followers, sa iyong mga kaibigan. Hi, good morning po sa ating lahat and then sa Net25 na nanonood. Hello po sa inyo. Have a good day po. Ayan. Okay, Marjon, ilang taon ka na, Marjon? 27 po. 27. Pero kailan ka nag-umpisang maghalaman? Actually, bata pa po ako, yung mahilig na talaga ako magtanim-tanim. Oo. Pero nag-focus po ako sa pagtanim talaga nung pagka-graduate ko ng college. Oo. BSc HRM ako, tapos napunta sa agriculture. Year 2017-2018, yes po. Nag-aral ka ng agriculture. Opo. Bali, hindi na po ako nakapagtrabaho. Oo. Nag-agriculture talaga. Sinunod ko talaga kung ano yung desire ng puso ko Ang po. galing, ang galing. At ito ba ay namana mo sa iyong pamilya, sa side ba ng nanay, tatay, o lahat ba sila talaga mahilig na sa halaman? Yung sa side po ni Mama ay mga farmer talaga sila. Nagtatanim ng mga palay and then sa side ni Papa ay farmer din po sila. Parang mana-mana po talaga. Ang galing. Talaga well-rounded ang iyong exposure. Yes Ika nga. po. Ang iyong bang mga kapatid, ganito rin, mahilig din sa halaman o ikaw lang ba? Bali, ako lang po kasi yung mga kapatid ko po ay nasa Europe po sila. Abay, maganda rin magtanim doon. Ang ganda ng klima ron, Yes ano? po, malamig. Oo. At si Marjon ay tubong Pampanga. Pampanga, kabali, diba? Fellow Kapampangan nitong ating kaibigan. At sa iyong pag-aaral ng mga halaman na ito, ano ang mga tanim mo na talaga namang alam mong pwedeng magkaroon ng future, di ba? Yung tipong alam mo pwedeng yumamong agad at pwede mong ibenta, yung mga ganyan. Sa mini farm po ay meron tayong mga grapes, ayan. May ubas, pwede? Yes po. Ang ubas po ay the best sa Pilipinas, lalo na kung mainit talaga yung area. Oo. Tapos meron din tayong mga strawberry plants, ayan. Wow. Ang isang strawberry, sir, mamaya papakita natin sa Oo inyo, nga ay ang isang strawberry po ay kaya maganak ng 50 pieces. Talaga? Talagang doble-doble. Tapos, alam naman natin yung mga strawberry and grapes, nakikita sa malalayong lugar. At sa mga malalimig na lugar? Yes, pero yung ating mga strawberry po ay mga heat resistant tsaka lowland variety po sila. So ito yung mga heat resistant, yung mga lowland variety, saan mo na sa source ito mga ito? Marami itong kauri niya sa Pilipinas? Yes, sir. Meron na po talaga mga heat resistant po na nabubuhay sa mga maiinit na lugar. Ang galing, ang galing. O yan, mga kababayan, kung gusto niya ng strawberry at grapes, ubas at strawberry, all year round, maaari naman po. Yes po. Meron din tayong mga tanim na gulay sa mini farm at mga fruit trees po like banana, yan. Coconut, yan po ay walang season talaga yan. Oo. Talagang weekly, monthly, pwede tayo mag-harvest. Ayan, nababanggit mo na ang yung mini farm at yung mga produce natin doon. Ano ba yung mga ang ganda ng mini farm mo, ha? Yes po. Ang ganda. Bali, kinumber namin siya into agritourism po. Agritourism na spot. Yes, Gaano kalaki itong iyong mini farm? Yung mini farm sa Florida Blanca po ay nasa 1,200 square meter lang siya, sir. Malaki yun. Malaki na rin Po, yun. yung isa pong area natin sa Batyawan, Subic, Zambales, kung saan makikita yung ating mga fruit trees, ay nasa 4 hectare po siya. Yun, ito nakikita natin, mga kababayan, sa mga nakikinig sa Radyo Agila, ipinapakita natin ang mini farm. Ay, parang hindi mini farm ito ang laki ni Marjon at ng kanyang pamilya. Itong pinapakita natin ay saan ito? Sa Florida Blanca, Sa Pampanga. Florida Blanca ito. Yes po. Sa 1,200 square meters, ang laki-laki na Hindi ba? Yes po. Nakakatuwa naman. And napakarami nating guests po. Oo. At araw-araw ikaw ay nag-welcome. Wini-welcome natin ang ating mga kababayan doon. Yes po, open po siya sa public sa mga gustong matuto sa pagtatanim, sa not only sa mga veggies saka fruit trees, ay sa mga ornamental plants din po. Oo. So, anong ginagawa natin pagkakonduct ng pagtuturo, pag-share ng kaalaman? Papasok ba sila? Meron daw bang fee? O libre ba ito? O tapos meron mga session ng mga parang module? Ang mini farm po ay may entrance fee po siya na 25 pesos Oo. para sa maintenance po ng Maintenance na naman, garden. oo naman. Pero sa pagtuturo po sa mga halaman ay for free lang.
Tapos meron din po tayong mga videos na educational vlog na kumpleto talaga. Talaga marami tayong matututunan po. Napakahusay. Yun ang mahusay dito eh. Kay Ginong Marjon eh, talagang napaka-generous sa kanyang pag-share ng kanyang kaalaman. At maging ng iyong pamilya. Bukod sa strawberry at grapes na bagit mo na, meron kang coconut, meron ka na rin... Yes po, marami po. Ano po yung mga maaari nating... Meron tayong mga pineapple, dragon fruit, ayan po, iba-iba pong mga klase. Tsaka mga frutas, avocado po yan, marami po tayo. Tapos mga gabi, kamote, kalabasa, Pwede rin silang mamitas. talong. Yes po sir, once na bumisita yung ating guest, may nadanan silang hinog, ay pwede po silang pick and pay. Talaga, Yes ang po. galing. So strawberries yan. Ito nakita po, mga natin. rambutan. Rambutan meron din. Yes po, ang mga lulusog, kamatis. ano, ang gaganda. May kamatis din. Maaari sila, mga strawberry at grapes, pwede rin mamitas, pick and Yes pay din. po. Basta once na ano po sir, meron po tayong available na ano. Pero ang mini farm po kasi maliit lang siya, ay talagang sightseeing po siya. Learning po talaga siya. Oo. At yung ginagawang pag-share ng kaalaman, na-translate mo sa vlogging, di ba, Yes po. sa vlogging community natin. At umabot na rin sa humigit sa more than 100,000 ang subscribers mo and growing. Yes, Congratulations! Ano usually ang content mo ron? Ang content po natin sa farm ay ano po siya, more on educational vlogs sa pagtatanim ng mga gulay, fruit trees, tsaka mga ornamental plants po siya. Amazing, amazing. Hindi lang views ang umaarangkada. Pakikwento mo nga sa atin. Award-winning din itong si Ginoong Marjon, ang ating bagong kaibigan. Ano ba itong bagong award na natanggap mo nitong Agosto lamang? Ayan po, nagkaroon po tayo ng award sa Philippine Golden Eagle Award sa ano po, most inspiring sa pagiging farmer and then influencer. And then sa mga tumutulong tayo pag may konting blessing sa mga kapatid na Aita sa farm natin sa Batyawan, Subic, Yun ang Zambales. maganda. Para pa kasi Marjon, mahusay, mahusay. Nakakatuwa naman. Oo, at saka, para sa akin, alam mo, ikaw ang isang huwarang ehemplo ng isang influencer. Hey, di ba? thank you po. Yun talagang positibo ang ibinibigay na impluensya sa ating mga kababayan, di ba? Yan ang talagang influencer, di ba? Sample lang naman dyan, halimbawa, gagawa ka raw ng vlog. Tanong ng isang follower mo, in 1 minute, paano mo raw i-flex sa mga kabataan ang pagsasaka? Ayan, nangyari. Hi, magandang araw muli sa lahat ng ating mga kababayan. Ayan, it's me again, Marjon Tolentino, your Batang Plantito. Para sa mga kabataan na gustong pasukin ng farming, once na pinasok niyo ang farming, talagang hindi kayo magsisisi. Kasi ang farming po ay napaka-importante sa isang nation. Di ba? Minsan kailangan natin ng mga lawyer, doktor, pero ang farmer po ay kailangan natin 3 times a day. Talagang almusal, tanghalian, hapunan, ay kailangan natin sila. Sila po yung nagpo-provide ng pagkain. Kaya saludo po ako sa lahat ng mga farmer dyan. Kaya sa mga kabataan na gustong pumasok sa farming ay hindi kayo magsisisi, malaki po talaga ang kita basta alam mo ang yung ginagawa at aaralin lang na mabuti po. Ang husay! Palakpakan si Marjon. Bro, ituloy mo ng pag-vlog mo. I-vlog mo na ito. I-vlog mo na ito, ha? Yan, ha? O, yan, ha? Vlog style, ha? O, sige. Ayan, Vlogger style. O, yan. Pakita natin sa kanila. O, Kaya go, kung bro. makikita po natin dito po ay harvest po natin to sa Batyawan, Subic, Zambales na saban ng saging. Ayan, ito po ay mga organic, halos po ng mga tanim natin ay organic. Ito ay pwedeng gawing banana Q, di ba? Banana chips. Turon. Opo. Tapos dito po ay meron tayong mga flowering plants. Itong mga flowering plants na to ay to attract pollinators. Hindi lang sila magandang tignan sa mata, ito po ay nag-attract sila ng mga small bees para mag-pollinate ng ating mga gulay. Ito, Yes po oo. sa mga strawberry. Kasi meron sa flowers po ng ating mga tanim na mga gulay, pwedeng hindi sila mabuo or nasisira pag wala tayong mga pollinators Ito, na small mga bees. ito. Ito po ay Yan. nag-attract sila ng mga pollinators. Anong tawag dito sa... This one po is Torrenia flowers. Torrenia? Cosmos, tas botones po. Alam to ng lola ko. Ayan, o. Opo, Alala, bali- Rosing. Yung, Ito naman po. ito po ay ano siya, mga ornamental plants na family po siya ng succulents. Ayan, Oo. face pots pang display sa mga bahay-bahay po. Oo. Ito naman po, ito kakaiba ito. Nasa mga... Snail. snail. Ayan po. Shell. Ito, kung dito po ay makikita natin ay mga air plant po ito. Inilagay lang natin sila sa mga snail. Nagpulot-pulo lang po ka ng mga snail sa bundok. Snail shell, opo. Yes po. Tapos nilagyan natin ng air plant. Ito po ay nabubuhay sa hangin. Ayan, napakaganda pong tingnan. Ang ganda, no? Ayan, ito sinasabi, alam ni Love to, itong air plants na ito. Ito talaga, paano ito itinatanim? Ihahang lang
Hang lang po siya, sir. Yan. Oo. Tapos dilig-dilig lang siya. Nabubuhay po talaga siya sa hangin. Once a day or every other day, pwede natin siyang diligan. Yan, ito, mga succulent ito. Isa naman Yan, po ang succulents. Ito, labanos ba ito nakikita natin dito? Yes po. Bali ito, sir, tinusok ko lang to. Isang buwan mahigit pa lang siya. Sa mga gustong pumasok sa farmer, ay kahit na sementado yung lugar nyo, ay pwede tayong magtanim sa mga pat-pat, tusok-tusok lang, ay makakapag-harvest na tayo ng mga fresh gulay natin. Wow, at syempre, lahat ito walang tapon. Ito lahat pwedeng kainin, Yes di ba? po. Gulay na gulay ito, mula sa dahon hanggang sa kanyang bunga. Ayun, no. Ito naman po, Dito po ay makikita natin yung ating strawberry plants. Ito po yung variety niya ay Yun. Shoga strawberry, pahaba po ang bunga. Ito po yung ano niya, napakabilis pong dumami ng strawberry. Kung napapansin nyo. Ayun, pakiharap natin. Yan Yan. po. Ang propagation po ng strawberry ay runners po siya. Once na inabort natin ang runners, flowers na po ang ilalabas po niya. Ito. Hello po mga Kanet 25! Si Kuya Tony Pet po ito mula sa Love, Tony Pet and Everything. For more Love, Tony Pet and Everything updates, just click on our subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and at Net25 Entertainment Facebook. Magkita-kita po tayo!